magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol, subukan natin tong QM23.5 mga idol. So ito yung sa swap natin sa unit ni Bunso. So kakasubo ko lang ng unit ni Bunso. Wala ang tune-tune, ang tagal ng stock noon mga idol, pero ang ganda ng patama. So may nagbabalak ng angkinin or ampunin yun mga idol. So ito naman yung susubukan natin yun from the box. Tingnan natin ito mga idol na unit, itong Tupa Bullpup mga idol. Napagod ako. So ito mga idol na Tupa Bullpup, tingnan natin from the box mga idol kung anong performance. Din pakinggan natin sa chrono kung anong bibigay niyang velocity. Then siya nga pala mga idol, sa nakakita ng ating review nitong lalabas nating silencer. Ito po ay kasya po dito sa Tupa. So kasya siya dito sa thread kung dito mo ilalagay. Pero kung aalisin mo naman yung shroud, kasi sinubukan kong alisin yung shroud kasi sabi baliktarin ko daw itong may mga butas. So kung aalisin mo yung shroud, kasya din ito mga idol na nakaganyan, no. Kasya siya. So kaso hindi lang maganda kasi napakaliit ng barrel pala nito. So parang para dito may skeleton sa dulo. Pero kung malalagyan nyo ng shroud dyan, yung hanggang dito lang kahit carbon fiber bago yung thread ng barrel. So maganda din siyang tingnan. Anyway, subukan natin ito. Ito yung isi-set up natin ngayon. So wala naman akong halos magazine tapos sync-probe. So ito lang yung ilalabas natin. So magazine, isang magazine lang. Okay. So try lang natin ito mga idol, tapos maybe bigyan natin ng feedback or review na tingnan natin kung maganda yung patama niya. So yung gagamitin natin dito is yung PSP kasi ito yung kasya ng magazine. So wala tayong Astro. Gusto ko sana subukan sa Astro. Magkaalaman tayo kung pwede siya sa local pellet. Pero meron din akong Tupa pellet na 16 grade. So ayan, so sasalpakan natin siya nito. Ito yung barrel ay scope ng ating unit ni Bunso. Ito yung binigay ni Sir Oscar Noble, ayan, yung pula. Ayan. So salpak lang natin dito. Try natin to mga idol. Kung paano lang natin to may lagay. Ayan. Tingnan natin kung madali natin siya ma-zero. Or kasi pag madali natin to ma-zero, ibig sabihin yan mga idol, capable natin siya ma-tune or pwede natin siya magamit pang hunting. Pero itong unit na to mga idol, sa tingin ko lang sa first impression ko dito, for hunting purpose lang. So hindi ka makakapag-expect dito ng one holer. Pero meron itong patama na isang butas lang mga idol sa 50 meters. So titingnan natin yan kung ganun siya kaganda tumama mga idol. Then sa mga ganitong klaseng unit, alam natin na mahina yung kanyang velocity. So try natin to i-powerize kung sakali. Pero ideal kasi dito mga idol, mahina yung velocity niya para magkaroon ka ng maraming shot counts dito sa maliit niyang tube tank. So pag ginawa natin tong powerize o pinakit natin yung putok nito, mangyayari niyan mga idol, malilimitahan yung inyong shot count. So ito mga idol, nasa 30 shots per fill ito, from 3,000 PSI down to 2,000 PSI. So pero yung refill nito is 250 bar. So nasa 3.9 nata yan. Kalimutan ko lang. Anyways, hindi ko naman siya sinasagad, hanggang dun lang ako sa 200 bar ata, 200 bar, basta nasa 3,000 pag tinitingnan ko dun sa aking tank, sa gauge ng tank. So ayan mga idol, so side level cocking mechanism siya. So napaka dali niyang i-handle. So pinasubok natin ito mga idol kay Bunso. Ayan na yung init. So pinasubok natin ito mga idol kay Bunso para makita natin kung anong tawag nito, kung kaya niya ito i-cock or buhatin. So kaya ni Bunso ito mabuhat mga idol na ganyan, pero wala ito na bipod. So kung naka-bipod tayo na mahaba, long bipod, so mas madali niya mabuhat yan, or at least magaganyan niya sa target.
easier sa kanya yung pag ano niya, pag aim. So yung tactical na yun mabigat para sa kanya. Yung GC mag din natin mabigat para sa kanya. So mamadali lang natin to, hindi naman tayo mag-tune dito. So stock yan. So yung hammer niya dito is nasa pantay lang dito sa line up nito. Then again, yung hammer adjustment niya mga idol is wala po siyang set screw. So possible siya every shots. Mag-iiba yung kanyang velocity gawa nung hindi po siya naka-set screw. So mga ganyang klaseng system is hindi po natin makonsider. Then wala po tayong gauge para sa output para makita sana natin yung output gauge. So pwede natin to palagyan dito ng parang offset dito. Nauurong. Hindi natin babaguhin ito. Pero lalagyan natin dito sa loob ng isang aluminum na merong gauge. So same thread na papunta dito sa block o receiver niya, then papunta dito sa tag. So magkakaroon na siya ng parang medyo malaking plenum din dito sa likuran para mapantay natin ito. So siguro mga 1 inch, 1.5 inch. So mangyayari dyan, uurong yung ating dito sa unahan. So tingnan natin yan mga idol kung kaya natin yan i-modify. So pag meron tayo ditong nakitang hindi natin gusto, gagawin natin dito, i-tear down natin ito. So abangan nyo yan mga idol kung gusto nyo malaman kung paano ito tear down natin ito. Alam nyo naman ako mga idol kung paano magkalikot. Ayan mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Subukan na natin ito at mainit na. So hindi ko alam kung saan ako pwesto mga idol at mainit dito sa spot ko. Yung mga idol, hanap muna ako kung saan ako pwedeng magpwesto. So ayan mga sir, subukan natin. So nagtry lang ako mga idol mag zero sa lupa kasi ang layo ng tama niya dito sa scope. So ang tama niya siguro yung anong target dito na lupa. So 43 yards yung lupa na pinutukan ko para makita ko kung saan yung kanyang zero. So siguro mga idol yung patama natin mga idol, mga ganyang kalaki. So 43 yards pala. Ganyang kalayo sa scope settings natin. Pero nandun naman siya lagi. Yung lang, malayo lang sa scope. So siguro medyo may pagka-count lang yung ating or mali lang yung aking pagkalagay ng scope. Anyways, then mababa siya ng estimate ko mga ganyan. Ganyan kababa yung patama niya. So habol naman ito kasi 90 MOA itong scope natin. Sinubukan ko siya mga idol sa 64 yards. Sa 64 yards, nasa 12 MRAD, 12 MOA siya mga idol. So ayan, so nasa 12 MOA siya, tumatama siya. Yung lang natin dito is hindi nakita, yan. So record natin try natin to, 12 MOA. Ewan ko lang kung hindi ko alam kung nakakak ito Ayan. So sa 12 MOA try natin. Ayun, double load siguro yun. Try natin ulit. The place. The place. Pero nandun lang naman. Hindi ko lang alam kung mataas yung tama natin o mababa. Nandun lang. Pag nag-dead center ako sa 12 MOA, lumalagatik naman yung spinner. Ay, mababa. Okay. Wala na. So, anyways, kung nakita nyo mga idol, tumatama naman tayo doon. Ngayon, subukan natin magbigay ng loopings dito sa 35
yards. Then after 30 yards, subukan natin dun sa 125 kung paano yung lipad niya. So try natin to, mabilisan lang ito mga idol, at tinimbihan na naman tayo dun sa may dating maisan mga idol. Marami daw daw. Ayan, so gagamitin natin yung GC Mag, sasaglitin lang natin itong tupa. Then sa tingin ko mga idol, good as good na to. So hindi ko na kailangan itong ano tawag nito, hindi ko na kailangan ata ito ayusin, or maybe bigyan natin ng magandang performance na ano, na linisin ko lang, ipapolish natin yung internals nito. Pero so far sa ngayon, actually ngayon ko lang ito pinutok. Ito lang yung ginalaw ko ito, kasi tiningnan ko lang yung silencer natin mga idol kung kakasya. Actually tahimik naman siya na naka-shroud lang. So parang may UP ako ditong isa na naipasok. Anyways, try natin. Try ko kung kaya ko mailabas to. Yan, so okay. So meron tayo dito 9 rounds. Subukan natin sa 30 yards kung ano yung tama niya mga idol. Check ko lang yung aking tank pressure. Ay, nababa na. Nasa ano na ako? Nasa 75 bar. So, tara, karga natin to. 75 bar. Pwede pa itong pellet kung palipad mamaya. Kaya. So, pagkarga natin, ito yung isasalpak natin dito. Pula. Ihilaay lang yan. Tapos salpak mo lang yan. Then, ito. 4,200 PSI itong karga ng tank natin. Kaya, medyo mataas pa ito para dito sa unit. So, saglit lang. Saglit lang ito. Nakalimutan ko kargaan yan eh. So 200 bar lang kinakarga ko dito. Ibaba natin yan. Okay. So try natin. So alisin muna natin siguro yung first naputok. So punta tayo dito sa target natin, target paper. So dito lang ako. Hindi ito bagay mga idol na scope cam natin dito sa scope ano. Pero kaya ko naman siya palinawin para sa inyo mga idol, or as much as possible yung kita. So try natin dito kung saan yung saan tama niya. So tumatama naman tayo dun sa 64 yards, kaya palagay ko nasa malapit naman tayo dito sa target. Ayan. Okay, wala. Ayan, recording. So ito, hopefully malinaw na ito, or maililinaw pa ba? Wala na ito. So hopefully ito na nakikita nyo, malinaw na po yan. Naka-load na ako. Try natin, groupings lang. Siguro ubusin natin yung 9 shots. Tingnan natin kung mag one hole ito or ragged hole. Okay. 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 So sa tingin ko dito mga idol, hindi consistent yung velocity nito, kaya ganito yung tama niya. Pero given bago pa eh, so ayan. Okay. Okay. Okay.
Okay. So 9 rounds mga idol yan, no? So 9 rounds na siya. Goods na goods naman niya sa akin mga idol. Siguro sa tingin ko lang kasi hindi ko nakabit yung chrono mga idol. Tingin ko lang iba-iba yung velocity nito. Kaya nakalimutan ko ikabit eh. So tingin ko iba-iba yung velocity nito kaya ganyan yung groupings niya mga idol. So may tumataas siya may bumababa. Yung pwede natin ma-consider dyan mga idol is yung hammer. Baka magaspang pa or baka may magaspang sa hammer pero all stock tatama ka dyan sa hunting mga idol from the box. Isi-zero mo lang. So 33 yards then hanggang 64 yards given. Try natin mga idol. Mag-reload lang ako dito sa 125. Tingnan lang natin pero hindi ko alam kung paano ko ito dadial. Para at least nandun tayo malapit. Yan o. So i-clarity ko lang. Ayusin lang natin yung ayun. Then siguro i-dial natin ito ng 6. Pag nagbalik ako ng 6 meron akong 14. So 64, 14 50, 60, 17, 18, 19, 20. Try natin 20. Then tingnan natin kung aabot tayo dun sa 125 yards. Hula-hula lang yung dial mga idol. Hula-hula lang. Yan. Tingnan natin. Yung gusto lang natin dito makita is kung yung projectile flight natin dun sa long range capable siya. Itong 22 caliber. So kay Sir RJ Infanta naman 177 slug. So hindi ko alam kung hindi ito na 22 for slug kasi dito pa lang alam ko mababa yung velocity niya. So nasa 860 yata ito. So mababa yung velocity niya. So pag inislag mo pa yan minus 100 fps ka. So nasa 700. Not worth it na. Hindi na maganda. Kasi gusto ko mag-islag ako mga 980 pataas. So try natin ito. Paliparan ko dito sa taas. Ayan, medyo maliwanag na siguro yan. Try natin yan. Tingnan natin kung maabot Uy! Wow. Naka-zero ako. So baba natin ng ito. So nag-zero tayo doon. Tumama tayo doon sa mismong aim natin. Okay. Maghanap lang tayo ng mag-splash. Bababa ko lang para pumasok tayo doon kasi baka may may problema tayo sa kabila niya, baka may hayop. Ayun, no? So tumatama tayo na sa 6 MOA. Okay. One more, tingnan natin kung 6 MOA ulit. Okay, nasa 5. Okay. Given yan. Okay. Ay, putik oh. Sige, bigyan natin to lahat. Itong puti. Ay, putik na yan. Wait lang. Ako okay. Medyo mababa lang siya sa 6 mo. Madulas yung mesa natin mga idol. Ay, putik. Sige. Basta tandaan nyo, nasa 6 MOA tayo. Kung paiba-iba man, basta 6 MOA dapat. Ayun oh. Medyo mababa lang sa 6 MOA. 9 shots, 9 rounds dun mga idol. Napakasulit. Asa na? Target ko dito. Ayun hopefully nakikita naman sa ating scope cam. Napaka-solid na kanyang lipat. So anyways, dead air tayo ngayon. So maganda talaga pumutok. Walang hangin ngayon. So pwede tayong mag-tune ng GC mag natin. Nabibilad siya. Kunin ko lang. Nabibilad eh. So okay lang naman yan kasi yung karga niya nasa 2.5 lang. So ayun. Anyway mga idol, malupit. Siguro isa pa. Bigyan pa natin ng isa mga idol. So
Sa mga tupa units yan, so abangan natin, baklasin ko to. Baklasin natin to mga idol. Try natin, subukan natin, gawa natin ng video kung paano to bungkalin. Then hopefully maibalik ulit natin sa kanyang klaseng patama yung yung kanyang velocity, yung kanyang patama. So ikabit natin yung chrono para makita natin kung ano yung velocity na binibigay niya. Kaso syempre baka magkaroon tayo ng ibang point of impact kasi dito natin ikakabit sa tip. So hindi kasya ba? Sige, yung kasya dito. Sige dito sa ilalim. Bukan natin kung kaya basahin ng ating chrono. Then hopefully ayan. So gawa tayo ng bagong string dito sa chrono. So ayan, may chrono tayo. Maririnig natin kung ilang FPS yung ibibigay niya. Doon ulit tayo sa 125 yards. So ito mga idol, 125 yards, walang biro ito mga idol na distance para sa napakalit na unit, napakalit ng plenum. So lalakas ito mga idol once na iurong natin itong tank niya. Lalagyan natin dito kasi ng gauge para sa output, para makita natin kung nagkakaroon siya ng creep yan, just in case mga idol, papagawa natin yan. So yun lang naman yung gusto kong ilagay dito sa likod. So yun lang, hindi ko sisirain itong block niya, para lalagyan ko lang siya ng dugtong. Magkakaroon siya ng parang counting plenum, then magkakaroon na tayo ng lagayan ng gauge. So parang ganun lang. So try natin ito, still recording tayo, tingnan natin and pakinggan natin yung kanyang velocity. Again, 6 MOA tayo dapat dito mag-drop, or nasa 6 to 7 MOA. Check. 842. 844. Okay. 800. Mababa na. 28. Mababa na yung tank pressure ko siguro. Ang bilis naman. Hindi pa. Ilang load na ba ako? Pangatlo itong magazine? 826. Okay. 817. So bumababa na yung ating tank pressure. 800. Nandun pa din. So nasa around 8 MOA na ako dito. So dito na lang ako sa 8 MOA. Ito yung target nating dahon para makita pa rin natin yung usok. 819. So naririnig nyo, bumababa na yung ating velocity. Ibig sabihin, na-reach na natin yung ating output reg. 807. Pero okay lang. Tingnan natin. Ay, naputol. Putik. Ayan. So nakatatlong magazine ako. So 9 plus 9, 18 plus 9 plus 9, 27. So 27 rounds na ako. Try pa natin isa pa. Lagyan pa natin ng isa pang load. Then tingnan natin kung hanggang saan aabot yung bagsak niya. I mean, yung hindi na talaga niya aabutin yan, kasi yan malayo na talaga, 125 yards yan mga idol. So at least malaman natin mga idol kung, kasi yung siyempre kung puputok tayo ng mga nasa 40 lang, 50, goods na goods yung aabutin nating pellet. Kasi kung tumatama pa tayo sa 125 na ganito na lang yung tank pressure natin, or ang tawag dito, kung naka 27 rounds na tayo pero possible pa rin tayong mag-hit ng 125 yards, so malamang tatama pa rin tayo sa 40. So okay, tingnan natin to. Saan na? So 8 MOA. 796. Ayun. Wala na. 27 rounds. 700. Ayun, oh. Nasa 12 MOA na siya. 787.
Nasa 12 MOA na siya. 791. Oh. 777. 777. 777. 775. 700. Ayan. 56. So, hindi ko alam kung ilan yung shot na binigay natin doon. Oh, naubos pa natin mga idol yung siyam. So, pang-apat na siyam. Pero hindi na. Tatlo, dalawang magazine lang. Dalawang magazine. Goods na dito sa Tupa PCP bullpup na to. So, ganong klaseng velocity niya mga idol, dalawang magazine, goods na yan. So, hindi ko naman siya sinagad mga idol sa karga niya ng 250 bars. So, nasa 200 lang. 200 bars lang yung kinangka natin. Kaya, given ng mga idol sa power niya, or sa system, or sa load, na meron lang tayong nasa 27 shots kung nasa 40 yards tayo. So, goods na din yan for hunting purposes. Pero, sa totoo lang, mga idol, sulit na sulit ito sa hunting. So, pwede tayo magbaon dito ng mga, kung mayroon tayong 1 liter mother tank, pwede. Mas madali. Kahit dalawang magazine lang, dalawang magazine lang, i-consider mo din reload ka na. So, siguro may kailangan lang ditong baguhin sa regulator. Siguro kailangan lang nito ng counting plenum para medyo lumakas din or babaan yung output para medyo marami-rami yung shot counts na mabibigay niya. Anyways, subukan natin kalikutin. Again, hindi po ito naka-tune. Ayan naka-flat pa din yan. Pakita natin dito. Mga idol, pantay lang po ito. Stock. So, kung paano natin yan nakuha yan. Hindi po yan nakabaon. So, wala po tayong in-adjust dito mga idol. Hindi natin nakikita yung output niya kung ilan. Siguro sa ilang video natin subukan natin kung paano natin alamin yan o baklasin natin dito kung paano natin ito titipil down. Tingnan natin kung para makita nyo mga idol yung good footage ng ating Tupa bullpup. So punta natin yung pinutok natin doon mga idol para makita naman natin at meron tayong idea regarding sa groupings niya dito sa 30 yards. So 30 yards hindi naman naka-tune or out for the box. Yung anong bibigay niyang performance mga idol sa PSP pellet. So, at magsiset up ako habang may oras pa. Pupunta ako dun sa may mga dab. Ayan mga idol. So paano ba to? Ayan. So ito siya mga idol. So takip pa ng ito kuko na lang. Itong kuko. Ayan. So hopefully kita. Ayan. Paano ko ba? Wala akong barya dito eh. Na pwede ko pero pasok mga idol yan sa piso. Pasok sa piso yan. Lapit ko na lang kayo mga idol. Ayan. Ito yung kuko ko. Sabi natin. Yan So yan ang patama niya. Ito yung patama ng unit ni Bunso mga idol. Yan 5 shots yan. So napakaliit. So ayun mga idol, maraming salamat. So hopefully marami pa po tayo makikita dito sa Tupa bullpup. So ito yung papagamit natin kay Bunso. Hopefully 125 yards. Walang biro po yun mga idol. Ayun. So yung may pulang yan. Ayan ito na kung nakikita sa camera. So 64 yards. Yun sa dulo na yun. So may mga kawayan dun sa may parang kawang na yan. Nandun po yung target natin na pinutukan natin ng 125 yards. So di biro yun mga idol. Anyways, good performance. Hindi ko expected mga idol na ganito yung Tupa PCP bullpup. So hindi natin yan expected. Yung in-expect ko lang is actually pwede siya pang hunting lang, just in case lang na pang plinking. Alam yun mga idol, alam nyo yun yung syempre hindi natin kilala yung barrel. Tapos yung system niya hindi ko naman alam kung paano yan maggumalaw.
So unlike dun sa ating GC Mag, alam natin yan, yung mga ganyan, mga tactical natin, tapos yung barrel natin, alam natin na capable talaga sila to baka naman ganun kalalayo. Pero dito sa Tupa, wala akong idea, hindi ko alam na kaya. So, nakakatuwa mga idol. So anyway, shoutout po sa inyo sir. Kay Sir RJ Infanta, turuan nyo kung paano tanggalin yung barrel. Subukan natin yung kalikutin. At Sir Dodi, yung shoutout po sa inyo. Sa mga nagpo-purchase ng Tupa PCP, shoutout sa inyong lahat mga idol. Alam ko kaya naman pala tuwang-tuwa sila lahat. So, ayun, nakuha na natin yung parte natin. So, hindi ko na kailangan ng suppressor dito sa Tupa PCP. So, tahimik na siya tahimik na siya. So, meron tayong suppressor dito. Gusto ko sana ito ipakita sa inyo mga idol na kasya. Ito. Kaso magmamadali lang ako mga idol. Pero kasya ito dito. Yan. So, siguro sa ibang video mga idol pag binaklas natin yan, subukan natin ito mga idol dito sa unit. Tingnan natin mga idol kung kasya nga ba talaga siya. So, sana abangan nyo yan and sana po makapag-share and comment kayo sa ating YouTube channel mga idol. Thank you ng maraming salamat mga idol. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.